Disclaimer. The conviction in the Bible's authority, and the key tenets of Christianity, serve as the foundation for these views, opinions, and material, which are expressed from a globally recognized and accepted core Christian perspective. Any allusions to other faiths, spiritual traditions, or belief systems, are meant to politely address and, when required, correct viewpoints or teachings that are thought to be in conflict with, and incorrect with biblical truth, rather than to insult or disparage. The goal is to defend the authentic gospel of Jesus Christ, the correct teaching of the Holy Bible, its proper interpretation and application, and to provide clarity to matters of faith, not to offend religion, people, beliefs, or cultures. All viewers are urged to approach this content with an open, impartial mind and way of thinking, with discernment and humility, and to seek the truth, while showing love and respect for others. It is highly recommended that everyone read their own Bible, study it, and search for the truth on their own, with the assistance of the internet, search engine, and artificial intelligence like Google and ChatGPT. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamainit at pinaka-eksplosibong usapin sa ating panahon, ang artificial intelligence versus sa mga maling doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kaya ba ng AI na ilantad o ibuyag ang mga pagkakasalungatan na madalas na hindi napapansin ng mga tao? Abangan niya dahil ang inyong masasaksihan sa oras na ito ay maaaring yumanig sa matagal ng paniniwala ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at magpapasiklab ng matinding talakayan. Huwag ninyong kalilimutan i-click ang like button, ang mag-subscribe at pindutin ang notification bell dahil hindi ninyo pababayaang ma-miss ninyo ang mga susunod ko pang i-upload na mga bagong videos. Tara at atin ang simulan ang tunggalian ng AI at ng mga doktrina ng Iglesia ni Cristo. Nagtanong ako ng ganito sa ChatGPT. You are an expert in Bible theology. As an expert, please explain clearly how to debunk the false doctrines of Iglesia ni Cristo by presenting each doctrine along with its supporting Bible verses, and then provide counter-arguments for each doctrine using additional Bible verses. Narito ang naging tugon ni ChatGPT. Magaling! Dahan-dahan nating talakayin ito ng may malinaw na pagpapaliwanag at eksaktong detalye. Ang Iglesia ni Cristo, or INC, ay isang relihiyosong kilusan na itinatag sa Pilipinas noong ika-20 siglo. Inaangkin nila na sila daw ang nag-iisang tunay na iglesia at mayroon silang mga natatanging doktrina na salungat sa makasaysayang pananampalatayang Kristiyano. Ilalahad ko ang mga pangunahing katuruan ng INC, ang mga karaniwang talata na ginagamit nila, at pagkatapos ay ang makasaysayang biblikal na pagpapaliwanag na may mga kaukulang talata upang pabulaanan ang kanilang mga ipinapahayag. Unang doktrina. Si Jesucristo ay hindi daw Diyos, kundi isang tao na nilikha lamang. Ang posisyon ng INC at ang kanilang mga talatang ginagamit. Ginagamit nila ang Juan 8, talata 40, isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang aking narinig mula sa Diyos, ito ay upang mabigyang diin nila ang pagiging tao na Jesus. Dahil sa binanggit na tao si Jesus sa talatang ito, ay tao na agad ang pagkakakilala nila kay Jesus, nang hindi man lang nila binabasa o inuunawa ang mabuti ang buong konteksto ng mga talata. Ginagamit din nila ang unang Timoteo 2, talatang 5, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na nagpapakita umano ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao lang at hindi bilang Diyos. Sa madaling salita, lahat ng mga talata sa Biblia na tumutukoy kay Jesus bilang isang tao, yun lang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin at pagsasaliksik. Pero yung mga talata na tumutukoy din naman sa pagiging Diyos ni Jesus, ay kanilang dinidedma lang o hindi nila pinapansin. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa Juan 1:1-14, nang pasimula ay naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita.
Ang mga talatang ito ay malinaw at maliwanag na nagpapakita na si Kristo ay Diyos at tao. Dalawa ang kanyang kalikasan. Sa Juan 20:28, tahasang ikinumpisal ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Dinanggap ni Jesus ang pagsamba sa kanya ni Tomas at hindi niya sinaway si Tomas na sambahin siya. Hindi rin nagulat si Tomas nang makita niya si Jesus dahil wala naman siyang dahilan upang magulat siya kay Jesus. Basahin ninyo ang buong konteksto ng Juan Kabanata 2 at sabihin ninyo sa akin kung may katotohanan na nagulat o nasurpresa nga lang si Tomas kay Jesus. Sa Kolosas 2:9, sapagkat sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagkadiyos sa katawang tao. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagkadiyos ni Jesus. Sa Hebreo 1:8, ang Diyos Ama ay nagsabi tungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Sa talatang ito, ang Diyos Ama na mismo ang nagpapahayag na ang kanyang anak ay Diyos din. Kung gagamitin lang ninyo ang inyong mga sentido komon, paano magkakaroon ng Diyos Ama kung walang Diyos Anak? Paano magiging Ama? O bakit ka tatawaging Ama kung wala ka namang anak? Napag-iisip-isip ninyo ba ito? Ang buod nito, si Jesus ay tunay na tao. Ang taong si Kristo Jesus, ngunit siya rin ay lubos na Diyos. Ang mga talatang ginagamit ng INC ay nagbibigay diin lamang sa kanyang pagiging tao ni Jesus, ngunit hindi nila isinasaalang-alang ang kabuuang patutuo ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang pagkadiyos. Hindi makatarungan at hindi rin makatuwiran na kung ano lang yung mga talata na tumutukoy kay Jesus bilang isang tao ay yun lang ang kanilang pinapaniwalaan at ginagamit na references para sa kanilang doktrina. At yung mga talata na malinaw at maliwanag din pinapahayag na si Jesus ay Diyos ay kanilang binabaliwala lang. That is not fair and just. Iyan ay malinaw na kawain ng isang kulto. Pangalawang doktrina, mali daw ang Trinidad, ang Ama lamang ang taning Diyos. Ang posisyon ng INC at ang kanilang mga talata. Ipinapakita nila ang Juan 17 verse 3, ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristong iyong sinugo bilang patunay na ang Ama lamang ang Diyos. Binibigyang din nila ang monoteismo gamit ang mga talata tulad ng Deuteronomy 6:4. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa Mateo 28:19, iniutos ang bautismo sa iisang pangalan, isahan, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ipinapakita rito na sila'y magkakaiba ngunit nagbabahagi ng iisang banal na pangalan. Sila ay tatlong pangalan sa iisang ngalan. Pansinin ninyong mabuti rito na singular tense ang ginamit dito sa mga pangalan na ito at hindi plural tense. Ang misteryo ng Trinidad ay malalim at hindi dapat pinitilit na arukin ng karaniwang at limitadong pag-iisip ng mga tao dahil sa may angking hiwaga ito. Sa Juan 1:1-3, ang salita na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus, at siya ay Diyos at manlilikha. Sa mga gawa 5, talata 3-4, ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos, na nagpapatunay sa kanyang pagkadiyos. Pinapahayag ng talatang ito na ang Espiritu Santo ay Diyos, at hindi isang invisible, powerful force lang. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang emotion o damdamin, meron siyang sariling kalikasan. Sa 2 Korinto 13:14, ang basbas ay tahasang pinagsasama ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo bilang iisang banal na pagpapala. Ang buod nito, ipinapakita ng kasulatan ang isang banal na pagkakaisa, iisang Diyos, ngulit mayroong tinataglay na tatlong persona. Ang pagtanggi dito ay bumabagsak sa katuruan ng Biblia sa isang simplistikong pagkakaisa na sumasalungat sa buong patutuo ng Biblia. Pangatlong doktrina, ang Iglesia ni Kristo lang daw ang tunay na iglesia
at ang kinakailanan para sa kaligtasan. May katotohanan ba ito? Ang posisyon ng INC at ang kanilang mga talata. Binabangkit nila ang Roma 16:16. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo upang ipagpilitan nila na ang pangalan daw ng kanilang simbahan o relihiyon ay biblikal. Sa kasamaang palad, hindi naman muna nila inintinding mabuti kung ano ba talaga ang konteksto ng Roma 16:16. Ang binanggit dito ay mga iglesia. Ang ibig sabihin ay maraming iglesia, nasa plural tense at hindi isang iglesia lamang. Ang salitang iglesia ay nagmula sa salitang Griego na ekklesia, na ang ibig sabihin ay kalipunan o grupo ng mga tinawag o sila yung mga mananampalataya ni Hesukristo. Ang mga iglesia na binanggit dito ay tumutukoy sa mga tao at hindi kailanman tumutukoy sa isang relihiyon, simbahan o gusali na tinatag ni Felix Manalo noon lang 1914. Kung papaniwalaan ninyo na kung noon lang 1914 nagsimula na maligtas ang mga tao dahil sa pagsulpot ng relihiyong Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo, nangangahulugan ba ito na sina Moses, Abraham, ang mga apostoles at ang iba pang mga naging tagasunod ni Jesus ay hindi mga naligtas? Kaya kung gagamitin lang sana ninyo ang inyong mga sentido kumon, makatotohanan ba ang ginagawang pag-aangkin ng relihiyong Iglesia ni Cristo na kayo ay maliligtas lamang kung kayo ay magiging miyembro ng kanilang simbahan na tinatag lamang noong 1914? Itinuturo rin nila gamit ang talata sa mga gawa 20, talata 28, ang iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo at kanilang pinagpipilitan na si Kristo ay nagliligtas lamang daw ng mga taong nasa loob lang ng kanilang organisasyon o kung miyembro ka lang ng kanilang simbahan. May katotohanan ba ito? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa Epeso 5, talata 25 hanggang 27, ang bride ni Kristo ay ang universal na iglesia na binubuo ng lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya at hindi sa isang modernong institusyon lamang. Sa unang Korinto 12, talata 13, sapagkat sa pamamagitan ng iisang espiritu ay nabinyagan tayong lahat upang maging isang katawan, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay pandaigdigan, at hindi limitado sa isang sekta lamang. Sa Juan 10, talata 16, sinabi ni Jesus, mayroon pa akong ibang mga tupa na hindi kabilang sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin. Ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay hindi nakakulong sa isang lokal na grupo lamang, kundi para sa lahat ng mga taong nakikinig sa kanyang tinig. Sa Roma 10, talata 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, ay maliligtas ka. Ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay tanging nakabatay lamang kay Kristo at hindi sa pagiging miyembro ng anumang organisasyon o relihiyon. Ang buod nito, ang kaligtasan ayon sa wastong katuruan ng Biblia ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagiging miyembro ng anumang partikular na institusyon o relihiyon na nilikha lamang ng mga tao na katulad ni na Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo, ni Joseph Smith ng Mormons, ni Charles Russell ng Jehovah's Witness, ni Buddha ng Budismo, ni Muhammad ng Islam at iba pa. Pang-apat na doktrina, ang mga patay daw ay ganap ng walang malay, walang kaluluwang nagpapatuloy matapos ang kamatayan. Ang posisyon ng IMC at ang kanilang mga talata. Madalas nilang binabanggit ang Ecclesiastes, siyam talata 5, ang mga patay ay walang nalalaman. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa Lucas 16, talata 11 hanggang 31, ang talinhaga ni Jesus tungkol sa mayamang lalaki at si Lazaro ay nagpapakita na may kamalayan na umiiral pagkatapos ng kamatayan. Basahin ninyo ito sa inyong Biblia. Sa Filipos 1, talata 23, nais ni Pablo na mawalay at ang makasama si Kristo na malinaw na nagpapahiwatig ng may kamalayan pa ring pakikisama kay Jesus. Sa Pahayag 6, talata 9 hanggang 10,
Ang mga kaluluwa ng mga martir ay sumisigaw sa Diyos sa langit matapos silang mamatay. Sa 2 Korinto 5, talata 8, ang mawalay sa katawan ay nalangahulugang kasama ang Panginoon. Ang buod. Ipinapakita ng Biblia na mayroong consciousness o may kamalayan pa ring umiiral pagkatapos ng kamatayan. Para sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya, ang kamatayan ay hindi lubusang pagkapawi o paglaho. Panglimang doktrina, ang kanilang kaligtasan ay nakabatay sa pagmiyembro sa kanilang iglesia at sa mabubuting gawa, at hindi sa pananampalataya kay Kristo lamang. Ang posisyon ng INC at ang kanilang mga talata. Binabanggit nila ang Santiago 2, talata 24. Ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Pinagsasama nila ito sa kanilang eksklusibong pananaw. Gawa plus pagiging kasapi ng iglesia ay equals to kaligtasan. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa Epeso 2, talata 8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ng magmapuri. Sa Roma 3, talata 28, sapagkat pinaninindigan namin ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sa Tito 3, talata 5, tayo'y iniligtas niya, hindi dahil sa mga gawang matuwid na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa Santiago 2, kapag binasa sa tamang konteksto, hindi tungkol sa pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, kundi ang mga gawa ay bilang patunay ng tunay na pananampalataya. Ang buod. Ang isang tunay na mananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Ngunit ang mga gawa ay ang siyang bunga, hindi ugat ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ay sa biyaya lamang, sa pananampalataya lamang, kay Kristo lamang. Ang pangwakas na kaisipan. Gumagamit ang INC ng mga piling talata sa Biblia, ngunit madalas ay hinihiwalay at binibigyang kahulugan nila ang mga ito ng bukod sa kabuuang patutuo ng kasulatan. Ang lunas ay ang mas malawak na pag-unawa at buo na pagbabasa, hayaan na ang kasulatan ang magpaliwanag sa kapwa nito kasulatan. Ang malinaw, maliwanag at ang nagkakaisang patutuo o katuruan ng Biblia ay nagpapahayag na, una, si Jesus ay Panginoon at Diyos. Hindi lamang siya tao kundi Diyos na nagkatawang tao dahil mayroon siyang dalawang kalikasan. Pangalawa, ang Diyos ay Trinidad. Ang Diyos ay isa lamang na may angking tatlong persona. Isang misteryo o hiwaga na hindi na dapat pangpiliting arukin ng karaniwang kaisipan ng mga tao dahil iba ang pag-iisip ng Diyos kumpara sa pag-iisip ng mga tao. Pangatlo, ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng buhay na pananampalataya kay Jesus at hindi sa pagsapi sa anumang iglesia o relihiyon na nilikha lamang ng tao noong ika-20 siglo. Pang-apat, may kamalayan pa ring umiiral na nagpapatuloy pagkatapos ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi katapusan o paglaho ng consciousness ng isang tao, kundi ito ang simula ng kanyang espiritual na paglalakbay sa kabilang buhay. Sa modernong kapanahunan natin ngayon at sa availability ng mga makabagong teknolohiya sa ating paligid, kung hindi ninyo ito gagamitin upang maghanap o magsaliksik sa katotohanan, ay sinasayang ninyo ang maganda at mabuting pagkakataon na ito. Para sa inyong kaalaman, ang artificial intelligence ay karaniwan or routine ng ginagamit sa ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating buhay, katulad ng sa paggawa ng mga bahay, sa paggawa ng mga vehicles, sa medical o sa mga ospital, sa engineering technology, sa mga schools or universities, at marami pang iba. Kung kayo ay nabibilang sa anumang relihiyon o sekta, at ang inyong pamunuan ay pinagbabawalan o pinaghihigpitan kayo na gumamit ng anumang online search engines katulad ng Google, ng research assistant katulad ng ChatGPT, or anumang artificial intelligence upang magsuri, maghanap o magsaliksik sa katotohanan sa tamang katuruan ng Biblia,
dapat ay makaramdam o makahalata na kayo sa kung ano ang nais nilang mangyari sa inyo. Gusto nilang manatili kayong maging mangmang o kulang sa tamang katuruan ng Biblia sa pamamagitan ng paghihigpit o pagbabawal nila sa inyo na magsuri o magsaliksik sa labas ng inyong iglesia upang manatili kayo sa ilalim ng kanilang kontrol. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari sa inyo? Ano sa palagay ninyo? Nais kong linawin sa inyo na ang video na katulad nito ay hindi ginawa upang atakihin or i-offend ang inyong relihiyon o pananampalataya. Ang pangunahing dahilan kung bakit nilikha ang video na ito ay upang tulungan kayo na makita o matagpuan ninyo ang katotohanan. Wala kayong dapat ikagalit, bagkos ay dapat pa nga kayong matuwa o masiyahan dahil mayroong nagmamalasakit sa inyo na matulungan kayo na makaalis o makakawana mula sa tanikalang nagtatali sa inyo sa mali o baluktot na katuruan. Kung ayaw naman ninyong buksan ang inyong puso at pag-iisip sa mga katotohanang pinapahayag ng video na ito, ay nasa sa inyo naman yan. Isang personal desisyon ninyo po yan. Kung nais ninyong manatiling alipin ng isang bulaang relihiyon, at sa ayaw man o sa gusto ninyong tanggapin, na kinikilala ang inyong sekta sa buong mundo bilang isang kulto. Ngayon nakita na ninyo kung paano pinabulaanan ng artificial intelligence ang mga maling doktrina ng INC. Ano sa palagay mo? Ipinapakita ba sa iyo ng AI ang katotohanan o isa lang itong kasinungalingan? Ibahagi mo ang iyong opinyon sa comment box sa ibaba nitong video at pag-usapan natin ito. Kung nakapagbukas naman ito ng iyong puso at kaisipan, ay pakiclick mo ang like button at ishare ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa mas makabunuhang talakayan. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy ka magtanong, patuloy ka maghanap at huwag kang titigil sa pagsasaliksik sa katotohanan. God bless, kaibigan.